kailangan, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos, hallelujah, na hindi nagkukulang, Panginoon, sa amin, O Diyos. Kaya sa hapon ito, Panginoon, praise God, dinadalangin po namin, Panginoon, na iyong banal na presensya, O Diyos, ay siyang kumilos sa bawat sa amin. Ipadama mo ninyo sa bawat puso, Panginoon, ang iyong kabutihan, O God, hallelujah, sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat, O God, ang iyong presensya, O Lord, ay mahalaga po sa amin, praise the Lord. Kaya, Panginoon, gabayan po ninyo ang aming pananambangan sa hapon nito. Praise God. Pagpalain po ninyo ang iyong mga anak na naririto. Ano man po, Panginoon, ang kailangan ng bawat isa, Panginoon Diyos. Pati po namin, Panginoon, na bago pa namin ito hiniin sa inyo, Panginoon, ay alam na po ninyo, Panginoon Diyos. Kaya salamat, Lord, na ikaw, na Diyos na aming pinaglilingkuran, ay tapat, Panginoon, sa inyong mga pangako. Kaya, O God, muli binabalik namin ang papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen! Praise the Lord! Praise God! Salamat mga kapatid sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Nariyan po sa ating screen. Praise the Lord! Ang ating babasahin. Praise the Lord! Hallelujah! Dito po mga kapatid sa mga awit. Praise God! Psalm chapter 24 verses 1 to 5. Basahin po natin ito mga kapatid ng salitan. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Psalm chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanglibutan at silang nagsisitangan dito. Kayo po sa verse 2. Sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw. Praise the Lord. Sa verse 3, sino ang aang sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Ay po sa verse 4, siya ay malinis sa mga kamay at may dalisay ng Kristo, na hindi nagmataas sa kanyang kaluluwa sa walang pagbuhat, at hindi sumukat na may kabulaan. Amen. Basahin po natin sabay-sabay ang verse 5. Siya ay tatanggap ng pagpapalas sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino daw po ang pwedeng tumanggap, praise the Lord, ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon ay yung mayroong dalisay na puso. Amen. Kaya mga kapatid, mahalaga po na ang puso po natin ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, kaya usap po natin ang ating mga puso. Praise God, habang tayo umaawit mga kapatid, purihin natin ang Panginoon, sambahin po natin ang ating Panginoon. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah!
sanctuary. Amen? Praise God. Kaya kailangan mga kapatid, ang puso natin ay laging handa. Praise God. Naginis. Sabi nga po sa ating binasa kanina, praise God, ang Diyos po ay tumutugon po sa mga mayroong maglinis ng puso. Amen? Praise the Lord. Kaya mga pumuna po tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating po i-welcome po si Brother Chef. Amen. Praise God. Hindi natin si Brother Chef dito sa harap. Praise God. Siya po ay ating i-welcome. Siya po ay panganay ni anak ni Nanay Norma. Praise the Lord. Siya po ay kasama natin ngayon. Praise God. Hallelujah. At ating siyang i-welcome sa kamayan. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Awitin po natin ang ano. There's a welcome. There's a welcome. There's a welcome. There's a Christian welcome. Hallelujah. There's a welcome. There's a welcome. There's a Christian welcome. There's a welcome. There's a welcome. There's a Christian welcome. Hallelujah. There's a welcome.
na darating Panginoon, sila po muli ay magkakasama ng kanyang ina. Praise God, sa piling po ninyo Panginoon. Kaya pagpalain po ninyo Panginoon, si Brother Shell, ang kanyang anak buhay, sampu po ng kanyang pamilya, Panginoon Diyos. Praise God. At dalangin namin na nawa, siya po ay lagi namin makakasama dito, kasama po ang kanyang may bahay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Brother Michelle, praise God. Purihin ang Panginoon na sa pagkakataon nito po ay naging kasama po natin siya dito sa ating pananambahan. So mga kapatid, tayo po ay narako po sa pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Siguro tawagin mo si Brother Michelle kung nais na magbigay ng patutuo o ng pasasalamat sa ating Panginoon sa mga kabutihan ng Panginoong Diyos na ipinagkakaroon sa kanila, especially during the panahon na ang kanilang ina ay nakaburol pa hanggang sa po ay naihatid na po sa muling hantungan. Brother Michelle, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Lakas ng loob kasi talaga kanina parang pupunta ako ito hindi. Talaga hindi talaga totoo kasi pero naalala ko po dahil sa kapitihan niya dahil sa Panginoon marami po akong dapat ipagpasalamat sa kanya at sa inyo po na bilang mga kapatid ng mama na namatay. Salamat sa inyong suporta, sa inyong tulong, sa inyong pagmamahal sa kanya. Mundo na wala na siya pero naramdaman namin ang pagmamahal niyo sa aming mama ay nandoon po ang pagkamay at ang pagtulong. Maraming salamat sa inyo lahat at pinapapurihan ko ang Diyos. Papasalamat pa lang sa kanya sa inyo. Ginawa niyo po ang posible na maging posible. Kasi sa totoo lang, kung sa sarili namin ba kaya lang, hindi po namin alam kung saan po talaga kami lalapit. Yun nga po, maraming kasalamat. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ito po yan mga kapatid. Praise God. Sabi nga ng Panginoon, di ba, kapag tayo ay sama-sama, praise God, talagang mayroong tagumpay. Amen? Pag may pagkakaisa, mayroong pagtatagumpay. Amen? Praise the Lord. Puwi ng Panginoon. Sino po mga kapatid? Nasa mabigay ng Sister Rose. Praise the Lord. Talakpakan natin sa Panginoon. Praise God, purihin ang Panginoon. Magandang pasalamat sa ating Diyos na buhay na talagang makapangyarihan talaga mga kapatid. Kasi ang testimony ko po yung tungkol kay nanay. Si nanay talagang nakakalungkot man na nawala siya sa atin. Alam natin na si nanay nasa heaven na po. Kaya ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na makapangyarihan talaga ang ating Diyos. Kasi yung kalagayan ng inanay, di ba, yung talagang hindi ko talaga habang yung sinanay dinala nila, anong oras na po. Tapos, alam niyo makapangyarihan talaga ang Diyos. Dahil habang nananalangin talaga ako, Panginoon, sabi ko, paano yung sinanay? Isang araw na, isang araw na oras na doon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami. At alam niyo mga kapatid, talagang ang ating Diyos talagang nandyan mo talaga. Kasi yung dalawa, hinihintay ko sila, gabi na, sabi ko, saan ba itong mga wala pa. Yung pala, pinabalik-balik daw sila doon sa Sitihon.
baba daw sila, kaya ganun po. Kaya purihin ng Diyos talagang makapangyarihan talaga mga kapatid. Kahit napagalitan man kami, kasi gabi na sila dumating, kasi umaga pa ako, kinuha ko na yung mga tent doon kay sister, kay madam. Ngayon sabihin na, saan ba yung dito na hirap hanggang ngayon, gabi na, wala pa daw. Kahit na nasermo naman kami ni brother, nagpurihin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, umiyak talaga ako. Sabi ko, paano yun? Sabi ko, madam, wala pa talaga yung aming sinanay na doon sa morgue. Anong oras na nung nakalipas? Sabi ko, makaawa ka naman, madam. Sabi ko, kasi yung aming pastor, malayo din. Sabi ko, madam, sabi ko, maawa ka sa amin. Alam ko habang nag-sermon siya sa amin na ganyan. Alam niyo mga kapatid, nananalangin ako. Sabi ko, Panginoon, iba anak ko si nanay. Sabi ko, tinanggapan ka sa pagkita. Sabi ko, tulungan mo siya, Ama, hindi po ng tao na manila pa si nanay sa morgue. Alam niyo mga kapatid, ng ating Diyos, napakabuti talaga. May dumating na mama, kasi hindi ko naman kilala yung mga kagawad mga kapatid. Kagawad pala yun. Tapos, yun, sabi ni Mama Lip, ay, dito ka, sabi niya, salamat ikaw ang kasagutan ng aming problema. Alam niyo mga kapatid, talagang tunay talaga. Sabi ng yung isang kagawad, o sige, sabi niya, ano ba yun? Sabi yung patay, hindi ma-release daw sa taon na dahil wala nga daw pang dahon itong mga anak. Kasi walang din naman sila talaga mga kapatid, makita naman natin yung sitwasyon nila. Alam niyo mga kapatid, umalis yung kagawad. Pagbalik mga kapatid, sabi talaga niya, okay na po, nilinis na yung matanda. Kaya purihin ng Diyos talaga Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Talagang sabi ko, talagang salamat sa Panginoon talaga. Alam niyo, hindi ko akalain din na yung time na yun, kasi may nagsabi na yung isang babae yung mapit sa akin na wala na daw problema yung libingan ni nanay. Yung pala mga kapatid wala. Yung time na ililibing na si nanay, wala pa lang libingan mga kapatid. Umiyak na naman ako sa akin, Panginoon, sabi ko, paano ito? Wala na naman libingan. Sabi ko, alam niyo mga kapatid, hindi ko akalain talaga yung gabi na yung nalaslamay. Kasi dapat natawag ko doon kayo. Alam niyo mga kapatid, dumating yung kagawad, pumunta sila si Mama Lip, lahat sila, nagbintay sila kami sa ating nag-silinder, tapos sila na makita sila. Kaso lang na traffic. Alam niyo mga kapatid, talagang ang Panginoon makapangyarihan. Alam mo, sinabog na naman ang kagawad, yung pambibingan, baka inaabunuan na naman niya. Yung gabi na yung mga kapatid, kasi nabubina pa kami sa 5-5. Alam nyo, talagang bit-bit na pala nila, nakita ko binilang kapila 8,005 po. Sinang ang Panginoon natin napakabuti. Kung tayo talaga magkitapat sa ating Panginoon. Kasi talagang alam ko yung ni nanay. Ganyan yung mangyari sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na iba natin panalangin niya, makasama niya ang kanyang mga anak. Kaya di ba ngayon nandiyan siya, na wala mang sinanay pa, nagalak na yung sinanay na nandiyan yung anak niya, na nakasama natin. Kaya dahil sila sabi niya sa akin, dahil huwag mo iiwan, kahit sa huli na, sabi niya. Sabi ko, sige na, kailangan niya. Hindi naman tayo mababayaan na pastor. Kaya ako, pastor, nagpapasalamat ako. Talagang tapat kayo sa pag-ibig ko galing Panginoon. Kasi nakita ko yung pag-ibig, Sister Elma. Talagang iba yung ating pastor. Siya, yan ang nanon na. Natulungan talaga ang Lord. Lalo na po, nakita nung natin. Sa pag-ibig na baptismo natin. Kasi si Bishop wala talaga yung pag-inasa tayo na po mga kapatid, si nanay, na out siya rin ang nagtulong sa akin. Kaya ako nagpasalamat sa inyo kay Pastor, lalo na po kay Brother Dito, kasi
Mahirap mga kapatid ko, hindi kayo magkakaisa, di ba? Salamat sa mga kapatid na tumutulong, Logi, sa mga kabataan, nakita ko sa tapakan, sa mga kapatid, umpisa na tinalo si nanay, ang check sila, lagi ko pa mag-exilyan sila sa pag-ibig nila sa ating Panginoon. Lagi sila nagbuod, nakikita ko sila, kahit kami lang mga kapatid, minsan wala kami kasama, kundi kami lang. Kaya ako, anak ni nanay, kaya nga, pasalamat talaga ako sa ating Panginoon na nakilala ni dahil ni nanay, na dapat natin dito ko na ayun na ano, kaya kung sabi ko, ano ni nanay, mahirap kasi yung mga kapitbahay ko, wala ba si nanay, sabi niya sa akin, pero kung maong kasugalan na. Kaya natutupan mga kapatid, kasi yung mga kapitbahay, sino, sabi nila, practice mo lang gawin, talagang ugali na daw ng mga Pilipino na magpapatugal. Pasalamat sa aking Panginoon na naitalo natin si nanay ng maayos, na ilibig natin, na wala talaga kasi yung iba, sabi ni Madam, hindi daw magpasugat kasi nga pag-alis daw ng pastor, sila daw lalaro na naman panpuliin ng Diyos. Ininip ko yan sa ating Panginoon, huwag patugalat si nanay hanggang nalibig ko natin, walang nasusugal kaya putihin ang Panginoon kasi tayo mga Kristiyano talaga manindigan tayo na ang ating mga kapatid na ganyan ito kasi ayaw ng Diyos yung ganyan kapag putihin ang ating Panginoon talagang naging tagumpay mga kapatid dahil wala si Elder, wala si Brother Rico, nailibig ang pinanay natin sa amin. Okay, maganda naman po ang pagkakatid ng tuloy ng tulungan ni nanay. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Salamat po, kapatid. Pinanay sa ulit. Pinupurin, sinasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang pangalan lang. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Pumili ng Panginoon. Praise God. Tunay nga ng Diyos po natin ay Diyos ng mabuti. Amen. Praise God. Hallelujah. Talagang hindi kayo napapabayaan kapag ikaw ay talagang lubos ka na marami sa kanya. So, meron po ba mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, wala na mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. So, wala po mga kapatid. Tayo po lahat ay tumulo. Praise the Lord. Tayo po ay darap na sa ating pag-ibigay. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, praise God, tayo ay darap sa pag-ibigay po ng ating kapatid. Mga ano, sama na dito natin yung ating maraming dito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi nga mga kapatid ng Panginoon sa mga kaibigan dito sa verse 10. Praise God. Sabi nga, bring your tithes and offering, diba, sa kanyang harapan. Praise the Lord. At upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At ang Panginoon ay hinahamon tayo, praise God, sa mga bagay na ito. Amen? Praise God. Kaya tayo ay umawit sa Panginoon, kunin po natin ang ating mga handog sa ating laman. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, isip, ibigay ang mahabang. Ibabalik, isip, ibigay ang mahabang.
Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na ibinalik po ng inyong mga anak. Praise God, sapagkat kayo po ay nagbigay sa kanila ng mga pagpapala, Panginoon. Kaya ito po ang kanilang mga handog, praise God, ay pagpalain po ninyo, basbasan po ninyo, Panginoon, at pagpalain pa po ninyo, Diyos, ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, Panginoon, sapagkat o Diyos, hallelujah, sila po ay tapat na nagbibigay, Panginoon, sa mga pagpapala, o Diyos, na yung pinagkakatiwala sa kanila, Panginoon Diyos. Kaya, Ama, basbasan po ninyo ito para lalo pang magamit, Panginoon, sa ikalalago, o Diyos, ng iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Makakapot po tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At announcement po natin, mga kapatid. Praise the Lord. This coming Sunday na po ang ating anniversary. Amen! Amen. Excited na ba kayo? Amen. Lahat ba, mga kapatid? Amen. Praise God. Pupunta. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Alam mo, pupunta po tayong lahat, mga kapatid. Sapagkat ang ating anibersaryo nito ay ating pinaghahandaan. Amen? Amen. Praise God. At alam ko na ang Panginoon ay sinupply na ang pangangailangan ng bawat isa upang lahat po tayo ay makakadalo po sa ating anibersaryo. Praise the Lord. So, actually ngayong araw na to ay death anniversary po ng ating mahal na Bishop. Praise God. Ito po yung araw na talagang siya ay namatay. Praise the Lord. Pero nung Friday, kami po ay dumalaw sa kanyang puntod. Sapagkat ang Sabado po ay may appointment din po ang ating mga pastor. Nasa Tarlac na po kami sapagkat anibersaryo po kahapon. So since Sunday, ang 19, hindi talaga maaaring pumunta doon. Praise God. At ito nga dapat ang tinatarget natin noon na day para sa ating anibersaryo. Pero na-late po tayo sa ating venue. Nakuha na po. So, ang 26 po ang ating nakuha. Sapagkat mula first Sunday po ng May, ito po ay ano na po. Wala nang bakante. So, mabuti na lang nakahabol po tayo ng last Sunday ng May. So, mga kapatid, alam ko excited na po kayo sa next Sunday. Wala po tayo pananambahan dito sapagkat the whole day po tayo sa ating anniversary. Amen! Praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Praise God! Kaya narito po si Pastor Ricky. Praise God! Praise God, sa malakas na sa tubuhan ng Diyos. Para magkukulang yung ating pag-usaw. Masyado tayo guys. Ganyan ba pag-ukulang? Nagdala rin tayo sa una. Praise God, pero salamat at medyo naramdaman natin na hindi na masyado. Kunti na lang. Papasok na tayo sa tag-ulan. Kaya reklamo naman natin. Ulan, baha. So mga kapatid, mamaya po bago po tayo, pagkatapos po natin, huwag po muna kayong aalis sapagkat pag-usapan po natin yung ating pagpunta ron sa ating anniversary. Ito po yung pangkalahatang anniversary ng ating pong church. So mamaya pag-usapan natin kung sino yung mga kasama upang may iayos natin natin yung sasakyan na gamitin natin. At pagkatapos, nais ko rin pong i-announce sa inyo na first week, Sunday po ng June, ito po ay, ang ating pong panambahan ay lilipat na po natin sa umaga. So, okay ba sa inyo yun? Mag-start tayo ng 9 hanggang matapos natin ng 11:30, mas maganda. Para break time lunch, tapos yung mga young people, tuloy-tuloy po nila yung service nila ng 1 to 2. Siguro yung ano nga ba yung sa mga bata, sa Sabado na, ano? Babalik po ng Sabado. Ibabalik ba natin yung babies? Yung Bible, wala pa decision. So, wala pang sponsor. Nasa planning pa lang yun. So, yun po, tandaan po niyo, pagka sa Sunday wala po tayo dito, after po noon, next Sunday ay mag-start na po tayo ng umaga.
Kasi mas maganda po talaga sa umaga kasi medyo ang ating kaisipan ay hindi pa masyado lumilipad. At tayo rin, hindi pa tayo lumilipad din sa bahay natin. So, mas maganda. Para sa akin talaga mas maganda pag umaga. Kami naman on call na lang ako sa Central kami. So, kung walang tao doon, nandito kami. Saka nandito naman si Ministro. Dito po sa wala kami. So, salamat sa Panginoon. At ngayon po, handa na ba kayo? Sa salita ng Panginoon na mga pinag. So, iwasan na po natin yung labas-masok upang yung pong mapapakinggan natin ay may absorb natin sa ating puso, sa ating kaisipan. Nang sa gano'n, tayo po ay may iuwing biyaya mula sa ating Panginoon. So, tumayo po tayo lahat at narito po si Ministro Lito Castro para po sa salita ng Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay narito, nagkapipon. Yan. At isa lang pong pagpapala ang ulan. Amen. At bago po tayo manalangin sa Panginoon, nais ko pong tingnan ang inyong katabi. Sabihin mo, guwapo ka. Kapag lalaki, pag babae, sabihin mo maganda ka. Kaya, mahal ka ng Panginoon. Diyan po ikot yung ating pong tatalakay ngayong araw. Nais ko ang bawat isa ay manalangin, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. At sa patuloy mo po, Panginoon, na pag-iingat sa amin sa buong linggo, maraming salamat. Dinadalangin po namin ang aming pong mga papakinggan at hihimayin ng mga salita mo. Tulungan mo po kami na maunawaan ito. Higit sa lahat, Panginoon, ito po ay sa pamuhay at makita, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po. Pagpalain mo kami lahat na narito ngayon. Sa iyong mataas na kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Para natin ang Panginoon, ako po tayo na po. Amen. Makakaw po na po kayo mga kapatid. Sabi po mga kapatid, pwede naman. Natin po, si Pastor po hindi naman natin si Pastor tayo din kasi isa na minsan mas madali yung nakalandahan yung mga pinapuro ko kami. Ito, yung mga kahit walang title, kahit pero mga kapatid, pwede makapitication. Hindi nakakalagay natin sa amin. Natin po mga sa ating pagkakaroon ngayon ay you are valuable. Tayo po ay ikaw ay mahalaga sa Diyos. Pero yung mga kapatid, nung kinaralan ko ito, kasi lagi kami busy. Hindi mo nga naalala na mga kapatid ng amen, no? May taga-sabi, hindi na nakayos. Maguluhin po. Sa sobrang pong kami siya, talaga mga kapatid, hindi ko na nga nagawang magpagupit. Oo, kasi gabi-gabi tayo nakalananay norma. Tapos, may practice kami pag Sabado. Tapos talaga nagmamadali ako mga kapatid na kapaus na ako na humapol dito dahil ayoko naman po na mapabayaan natin yung gawain natin dito. Hindi tayo practice. Kaya talaga pinipilit ko mga kapatid. Dahil ang unang po mga kapatid ay tayo talaga, ang bawat isa sa atin dito mga kapatid ay mahalaga. At alam niyo po mga kapatid, di ba minsan ang tingin sa tao, ang pagpapahalaga sa tao, ay kung ano yung minsan ang tingin nila, kung ano yung kakayuhan mo. Mahalaga ka lang kapag ikaw ay mayaman. Yun, no? Tama po, Pastor. No? Minsan, mahalaga ka lang kapag ikaw ay napapakinabangan, sabi ni Pastor. Pag may pakinabang ka, mahalaga ka. Pero pag wala ka ng pakinabang sa kanya, sa kanila o sa taong katabi mo, kasama mo sa buhay, o yung lagi mong kasama, pag hindi ka na napapakinabangan, wala ka ng halaga sa kahit sa pera. Pero alam niyo po mga kapatid, sa atin po aming pag-aaralan ngayon, kabaligtaran po talaga ang kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos.
Ibang-iba po talaga. Nais ko pong dalhin kayo sa aklat ng Isaiah 43:4. Oh, sabi po ng talatang ito, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. Kaya't nagbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Yan, sabi niya, mahalaga. Oh, mahalaga tayo sa paningin. Una po, mahalaga. Galang-galang at iniibig tayo ng Diyos. Oh, tuloy po tayo ulit. Lucas 12:24. Purihin niyo ang mga uwak na hindi sila nangahahasik, ni nagsisigapas man, na walang bangan ng pangaliman, at sila'y pinakakain ng Diyos. Gaano ang kalitan ng halagaan ninyo kaysa mga ibon? Amen. Kung ang mga ibon nga, wala namang nag-aalaga, pero pinakain. O, mahalaga sila sa Diyos. Mas maras. Mas mahalaga tayo kaysa ibon. Amen. At ang huli, pinigil natin, Mateo 6:26. Nasarahan niyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nakahasik, ni nagsisigapas, hindi nakikipon man sa mga bangat, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ka ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Amen. Para sa kanya sa mga kapatid mo ating yung pangalawang verse. Amen. Una na po, ikaw po ay mahalaga. Ikaw, itulong niyo sa sarili mo. Ako. Siguro nyo. Hindi nyo makukuha yung pagpapala ng Panginoon kapag hindi nyo tutulong sa sarili mo. Ako ay mahalaga. Sa Diyos. Sapagkat ito yung una. Mahalaga kayo sa Diyos. Sapagkat ito yung una. Una po, tayo ay kagila-gila sa ginawa ng Panginoon. At hindi pa yan, tayo ay obra maestra. Pag sinabing masterpiece o obra maestra, mga kapatid, priceless yan. Nakakita na po kayo ng painting ng si Mona Lisa. Gano'ng kamahal yun? Grabe mga kapatid. Siguro, yung price niya baka isang buong building eh. Kulang pa yung isang buong building. Sa isang painting lang yun. Mga kapatid. Yung halaga ng painting na yun. O, tayo po mga kapatid, tao lang ang may gawa nun. Masterpiece lang ng isang tao yun. Pero tayo, sino po ang may lalang sa atin? Ito, masterpiece po tayo ng Diyos. Ano pong sabi niya? At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Tingnan niyo mga kapatid, kaya tayo, ikaw babae ka, lalaki ka, nilalang ka ng Diyos. At hindi lang tayo basta nilalang kung kanino-kanino lang iminolde. Ano tayo? Saan tayo minod? Saan tayo iwinangis? Iwinangis tayo sa sarili niyang larawan. Kaya nga, pag nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo ang Diyos eh. Kita mo, tingnan mo yung kapatid mo, tingnan mo. Oy, nahiya pa kayo tingnan. Tingnan niyo, lumiwan kayo. Ayan. Larawan ng Diyos. Yung mga kapatid, napakahalaga. Mahalaga tayo, una dahil tayo larawan ng Diyos. Kaya nga, pag sinabi na, uy, mahalin mo yung kapwa mo kasi minamahal mo ang Diyos eh. Kaya nga, tingnan niyo kung paano pumarito ang Panginoon Jesucristo, binago niya yung lalo niyang pinagtibay yung 10 utos. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong isip at buong kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sapagkat yan mga kapatid, tayo ay kawangis ng Diyos. At napakahalaga natin sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Nag-ano ko dito mga kapatid eh. Nung narinig ko yung ganitong pangangaral na gwapo ko dahil kawangis ko. Tumantuwa ako eh. Kasi gwapo ang Diyos eh. Magandang nilalang ang Diyos. Magandang Diyos eh. So lahat walang pangit sa Kanya, mabuti sa Kanyang lahat.
Mabuti ang makikita mo sa kanyang lahat. Kaya ako, kung ako ay mamiss ng Diyos, mabuti rin ang makikita sa akin. Dati duda ako sa sarili ko eh. Kaya tingnan niyo, lagi mong sinasabi, ano sinasabi ko, Brother Andre? Brother Lito? Pogi. Yan. Lagi mong sinasabi yan, pogi ako. Sa paningin ng iba, hindi ako pogi, pero sa paningin ng Diyos, pogi ako. Mahalaga. Kapag mas pwede sa ng Diyos. Sa paningin din po na. Sapagkat, Iyong inanyo ang aking mga lamang loob. Iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat kailangan ako ng makilakilabot at kagilag-gilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. mabuti ng aking kaluluwa. Kailangan malamang mabuti ng aking kaluluwa. Kailangan malaman ng bawat isa sa atin na tayo'y kagilag-gilalas na ginawa ng Panginoon. Masterpiece tayo, kaya nga angkinin natin na tayo ay ginawa ng Diyos. Kaya yung mga kapatid, kung mahina ang loob mo, naalala ko si Michelle eh. Sabi niya, talagang pinakabahan ko yung wala akong lakas ng loob eh. Pero tandaan niyo po mga kapatid, lahat ng bawat isa sa atin narito ngayon mga kapatid, tayo'y nilalang ng Diyos. Alamin natin na tayo ang masterpiece ng Diyos. Bakit? Sabi niya, sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob. Walang ibang nag-anyo nito. Ito mga lamang loob natin, kaya nga may puso tayo. Biruin nyo, dalawang mata. Kung ang mata natin nilagay dito, magtitingin na tayo, ganon. Masterpiece tayo eh. Ang ilong natin nandyan, kung nandito. Amoy mo yung ano ko, di ba? Kaya kung ano yung meron tayo, talagang ito ay nakadisenyo sa pinakamabuting disenyo makikita ng bawat isa sa atin. Tandaan natin yan, kahit yung pananalita natin mga kapatid, kanya-kanya tayo ng ano eh. Merong iba magaling mag-English, merong iba hindi magaling mag-English, di ba? Merong magaling mag-Tagalog. Merong iba, nauutal sa pananalita, pero sa iba naman magaling. Magaling siyang sumayaw, magaling siyang mahugtog. Iba-iba tayo. Sapagkat masterpiece tayo ng Panginoon, kaya huwag niyong hahayaan na yung minsan na kakulangan natin, yung mga maliit na kakulangan natin, yung mga imperfection ko tawagin, pero alam niyo po mga kapatid, walang perfecto tao. Lahat yan. Ayon nga sa science mga kapatid yung mata natin, akala niyo parehas, hindi po. Hindi pantay yan. Yung ilong natin, akala niyo parehas ang butas ng ilong, hindi po. Pero alam niyo po, sa paningin ng Diyos, perfecto yan. Perfecto yan. Kaya nga nagbabago sa paningin ng tao kasi hindi nila alam yung mga nagsasabing hindi tayo ganap, hindi tayo hindi bagay sapagkat hindi nila alam na tayo ay masterpiece ng Diyos. Amen? Ano pa mga kapatid? Ikalawa, mabilis lang tayo. Mahalaga tayo sa Diyos. Ikalawa dahil you are known. Kilalang-kilala tayo ng Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos sapagkat kilalang-kilala niya tayo. Ano po yung nagpapatunay dyan? Ang kilalang-kilala tayo ng Diyos. O Panginoon! Iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagdinig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Tingnan nyo, kilalang-kilala tayo ng Diyos. Una, tingnan nyo, napakaganda ng sinabi ni David dito eh. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala mo ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo. Di ba mga kapatid, sino na dito mag-asawa ng 70 years? 20 years pataas. Sila Sister Elma. Pero, Sister Elma, kilala mo po ba? Nalalaman mo kung paano mo po si Pastor Jim pag ano? Yung style niya, mga ganon. Paglakay niya. Ang Diyos kilala mga kapatid. Pag-upo mo, alam niya kung paano ka-upo, kailan ka upo, kailan ka upo, kailan ka kayo. Kilala niya. Alam niya mga kapatid. Pag-upo ka na kami pag-iyo, naulaman na kami pag-iisip sa mga ito. Kaya kung isa, di ba meron
talagang nag-iisip yun. Pero ang Diyos, tayo hindi natin alam yung iisip niya eh. Kaya kasi sabi natin, nag-iisip na ako yun. Baka gusto niya ng makapangamatay. Pero ang Diyos nakakapagin na alam niya. Yung iisip natin, kaya tayo sa malayo, alam niya. Kaya kilala tayo ng Diyos, ano ba, nakakapagin? Ang aking nalagas, ang aking higaan. Para sa kayo mga kapatid, alam niya kung saan kayo pupunta. Alam niya kung saan kayo pupunta at saan kayo pupunta. Alam niya Diyos, minsan nagilihin kayo sa namin natin, sa bayan natin. Namin, pumunta ko sa ano. Pero yung may pinakaano, diba? Pero alam niya Diyos yan. Alam niya yan. Kahit hindi ka sabi sa akin mo, alam ng Diyos yan. Kahit sa mga kapatid ko, hindi sa alam ng Diyos yan. Kilala niya. Mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo, kilala tayo ng Diyos. Sapagkat mahalaga tayo sa Kanya. Ganun tayo mahalaga sa Diyos. Na ultimo, ang ating buhok ay Kanyang bilang. Ultimo ang ating buhok, mga kapatid. Bilang na bilang ng Diyos. Pati yung buhok natin sa ilong. Buhok natin sa, lahat ng buhok natin. Bilang ng Diyos. Ganun tayo kahalaga sa Kanya. Yun yung ikalawa, mga kapatid. Kilala tayo. Binubuksan siya ng bantay pinto at pininig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sarili mga tupa sa pangalan at sila'y hinahatid sa labas. Ikalawa, bakit tayo mahal ng Diyos? Dahil kilala niya tayo. Kilala niya ang ating pangalan. Ang presidente ba kilala ang pangalan natin? Hindi. Pero presidente, tao yun. Ang Diyos, mga kapatid, kahit ilang bilyon tayo dito, kilala tayo sa ating pangalan. Tinatawag tayo sa ating pangalan. At ang napakaganda nito, mga kapatid, pag tinatawag tayo, nakikinig tayo. Sabi niya, Brother Shen, halika, umating ka ng dumalo ka ng gawain ng Panginoon. Hindi mo alam yung mga ang tinig ng Panginoon, mga kapatid. Yan yung mismo mga ngaral, yung mga kaibigan mo, yung mga kasambahay mo, yung mga kasama mo sa bahay. Yan yung tinig mismo ng Diyos na sinasabi, "Oy, halika sa bahay ng Diyos." Anong sabi ni David? I was glad when they said unto me, "Oh, let us go into the house of the Lord." Kaya masaya tayo eh. O kapag tayo sinasabi, halika kapatid, pumunta tayo sa gawain ng Panginoon. Kilala ka niya eh. Tatawagin ka, kay Brother Rene, halika na. Halika na, kilala tayo ng sa pangalan ng ating Panginoon. Yan yung ikalawa. Ngunit, ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O ako, na nag-anyo sa iyo, O Israel. Ika'y ay huwag matakot sapagkat inubos kita, tawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ikalawa po, ikatlo pala, ikaw ay akin. Sarili ka ng Diyos. Kung yung iba tinatakwil ka na, dahil walang nagmamahalaga sa iyo, papahalaga sa iyo, o ang Diyos, handang-handa kang tanggapin. At ang kanyang-kanya ka. O kahit na ikaw'y masama, o kahit na tayo ay, lahat naman tayo dito mga kapatid ay hindi perfecto. Pero tinatanggap tayo ng Panginoon mga kapatid. Ang iglesia nga po ay hindi po para sa mga mabubuting tao. Ang church po ay hindi po para sa mga matutuwid. Ang simbahan po, ang iglesia po ay para sa mga masasamang tao upang magpaliksik loob sa Diyos. Upang muling mabuo ang kanilang relasyon. Kaya nga pag nandito tayo mga kapatid, tatawagin tayo, ikaw ay akin. Kaya nung nagpaliklog tayo sa Panginoon, ano sabi niya? Ikaw ay akin, ako ang iyong ama. Napakaganda po. Kaya nung minsan na ko ito, naiiyak ako pero hindi ko naman tinutuloy ngayon. Ikatlo, pangatlo na tayo. Bilis ko, diba? Amen. Mahalaga tayo sa Diyos. Ikatlo, dahil He loves you and He cares for you. Mahal niya tayo at nagmamalasakit siya sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Amen. Una, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yun mga kapatid? Ang Panginoong Jesucristo. Ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo'y maligtas. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung hindi tayo mahal ng Diyos mga kapatid, alam niyo po, lahat tayo papunta saan? Sa impyerno. Wala. Walang isa sa atin ang hindi mapupunta sa impyerno. Sapagkat ang sabi po ng Romans, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya, alam niyo po mga kapatid, talagang napakabuti ng Diyos sa atin eh. O kung dapat sa atin, maisip talaga natin na napakabait ng Diyos sa atin. O kung gaano niya tayo pinapahalagahan, kung gaano niya tayo minamahal. Mismo ang kanyang anak, bugtong na anak, ang kanyang bugtong na anak ay pinadala niya dito para tayo ay maligtas. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Datapwat, pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Sinong hiwiling dito magpakamatay sa kaibigan? Wala, di ba? Wala. Yun nga lang mga kapatid. Aralan niyo yung kidney. Yung magkapatid, minsan yung magkapatid. Di ba may inoperan na kailangan ng kidney? Parang ayaw niya pa eh. Pero wala no choice, dalawa naman yung magandang ano niya. Sige na lang, minsan gano'n napipilitan. Pero ang Diyos walang pagpipilit. Walang pagpipilit. Kusang loob niyang, mga kapatid, nagpakababa siya para maligtas tayo. Gano'n niya tayo kamahal. Minsan nga lang, hindi lang natin pinapahalagan. Yun po ang totoo mga kapatid, yung realidad. Sobrang mahal tayo ng Diyos, pero tayo, hindi natin kayang tumbasan yung pagmamahal ng Diyos. Minsan nagiging tamad tayo sa pagtawag sa Panginoon. Panginoon, manalangin ka, umaga mo lang siya naalala. Dahil nag-busy ka na buong maghapon, nakalimutan mo ng manalangin. Bagsak ka na sa higaan. Pero tayo mga kapatid, ultimo ang kanyang buhay, ang Panginoon Jesucristo, ultimo ang kanyang buhay. Ibinigay niya para sa atin, gano'n niya tayo inalala. Kung sa sarili niya lang, mga kapatid, wala na siyang hahanapin pa, Diyos siya eh. Wala na siyang pangangailangan. Kung kahit na wala tayo, meron naman ibang magpupuri sa Kanya. Anong magpupuri sa Kanya? Ang anghel. Napakadami ng anghel. Ang inyong natatanaw, ang langit, ang ulap, ang stars, moon, mga kapatid, lahat yan nagpupuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit wala tayo. Pero ganun pa rin ang pagmamahal niya sa atin, mga kapatid. Mas pinahalagahan niya pa nga tayo ayon sa aklat ni Pablo. Mas angat tayo ng kaunti sa anghel, ang sabi. Ganun tayong kahalaga, mga kapatid. Kaya, sa ating mga kapatid, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, let us, ibalik natin, magmahal din tayo sa Diyos. Amen? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kakapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? Ang kaubaran o ang panganib o ang kaba? Kaya lang nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa mamagitan niyaong sa atin ay umibig. Kaya nga po mga kapatid, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin ng Diyos sa atin? Sino po makakapaghiwalay? Kaya wag po tayong susuko sa buhay. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung punong-puno ka ng pagsubok, kung punong-puno ka ng pagsubok, mahal ka ng Diyos. Huwag kang susuko. Huwag tayong susuko, mahalaga tayo sa Diyos. Anong sabi niya? Dahil mahal tayo ng Diyos, sinusubok niya tayo. Tandaan po natin yan mga kapatid. Minsan, kung ano man yung kalagayan mo sa buhay, mahirap ka. Mahal ka ng Diyos kahit mahirap ka. Hindi niya kailangan yung kayamanan kung malalayo ka naman sa Kanya. Mas mabuti nang maging mahirap, malapit ka sa Diyos. Kaysa mayaman,
na malayo ang puso mo sa Diyos. Amen. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. O bata ka, maglingkod ka sa Diyos. Matanda ka, maglingkod tayo sa Diyos. Sapagkat alam natin mga kapatid na yung pag-ibig ng Diyos ang siyang magpapanatili sa atin. Amen. Diyan, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Yan, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon. O kahit na, kaya sabi niyo, alimang ibang nilalang. Kahit na sino, mga kapatid, kahit boyfriend mo pa, nag-break kayo ng boyfriend mo, hindi makapaghiwalay sa pag-ibig natin ng Diyos sa atin. Naghiwalay kayo ng ng trabaho niyo, natanggal ka, naku. Hallelujah, hindi yan makakapaghiwalay yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi mawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano ko dito yung pag yung hiwalay sa boyfriend, meron na ba dito? Wala pa ba? Okay lang yan. Mahal tayo ng Diyos. Kahit minsan sa paano natin ganun talaga. Yung mga tao, hindi natin nabibilis lahat yan. Lalong-lalo na yung mga wala sa Panginoon, iba ang gusto nila. Iba talaga ang gusto nila, mga kapatid. Ang gusto nila, doon tayo, dito, mag-enjoy tayo sa mga kamunduhan dito. Pero tayo iba, lalong-lalo na sa mga young people, mga kapatid. Huwag kayong makikipamakot sa hindi ninyo kapananampalataya. Para darating ang panahon, wala yung panahon na, ito, yayayain ka, para, malis ka na dyan, enjoy na lang tayo dito. Pero wag po, mga kapatid, pag nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, walang makakapaghiwalay sa atin. Amen. Ano ang tao upang iyong alalahanin at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Ganun tayo kahalaga sa Diyos, mga kapatid. Inaalala niya tayo, mga kapatid. Minsan, akala natin hindi na tayo inaalala, nakakalimutan na tayo. Huwag po, mga kapatid. Lagay po natin sa ating isip. Lagi po tayong naaalala ng Diyos. Tayo lang talaga minsan ang hindi nakakaalala sa Kanya. Ikatlo, ika-apat, ang huli na po tayo. Mahalaga tayo sa Diyos sapagkat tayo ay Kanyang anak. Di ba, pag anak ka ng presidente, proud ka? Proud ka talaga. Kahit na anak ka lang ni Lucio Tan, proud ka eh. O anak ka ng isang mayaman, proud ka. Anak ka ng mayor, proud ka. How much more us, mga kapatid? Lahat ng nagsitanggap sa ating Panginoon Jesus ay mga anak niya. Kaya ako sabi, I am a son of God. I am a daughter of God. Kaya nga sinabi sa niya, ituro niyo yung sarili niyo. Ako. Kasi mga kapatid, wala nang iba na magmamalaki para sa Diyos kung hindi tayo. Ikaw sa sarili mo, ipagmamalaki mo ang Diyos. Panginoon, pinupuri kita sapagkat sa pamamagitan ko na ipapakita ang kaluwalhatian mo. Totoo yung mga kapatid. Di ba, meron, naalala ko mga kapatid noon sa kasi ko nun talagang bukbukin ako ng tigyawan. Pero sa ibang bagay ako magaling, mga kapatid. Dahil pinagaling ako ng Panginoon sa bagay na yun. Brad, na-bless ako talaga sa ginawa mo. Kita niyo mga kapatid, hindi yung kapangitan yung nakikita sa'yo. Kung hindi na-bless siya, bakit? Anak ka ng Diyos eh. Anak ka ng... Tingnan niyo si David. Paano siya nakita ng Diyos? Nakita ang kanyang puso. Nakita niya ang bawat sa atin sa puso niya tayo tinitingnan eh. Ito, ang puso niya malinis. Hindi naman siya tinignan sa mukha eh. Si David, nung pinili siyang hari, hindi siya tinignan sa mukha, sa kanyang stature, sa kanyang panlabas na anyo. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos hindi tumitingin panlabas. Tumitingin siya sa puso natin, sa kalooban natin. Kung paano niya tayo piniling maging anak, ganun din tayo mga kapatid. Yung puso,
ang kinakausap ng Diyos para maging anak ka. Kaya sa mga hindi pa nagiging anak ng Diyos yan, lumapit na tayo sa Panginoon. O, papasukin na natin siya sa ating puso. Upang balang sa darating na panahon, sasabihin mo, ako ay anak ng Panginoon. Amen, di ba? Bakit po tayo magiging anak ng Panginoon? Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan maging mga sa mga tuwid bagay mga Nagsisalalaya sa kanyang Panginoon. kung mga nagsisampalataya mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya eh. Naalala niyo po yung ating unang pag-aaral sa lamay ni Nanay Norma. O, di ba? Faith, yun ang una natin pinag-aralan mga kapatid. Sapagkat doon unang lumapit ang ating kapatid na yumao. O dahil sa pananampalataya, tinanggap niya ang Panginoon. Kaya lagi tayong very proud na sabihin na, oy, nasa kapiling na siya ng Diyos. Bakit? Nakita natin kung paano niya tinanggap ang Panginoon. Nakapag natin at ating pong nasaksihan siya. O lahat ng sa kanya ay nagsisampalataya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya lahat tayo mga kapatid ay anak ng Diyos. Tayong nagsisampalataya ng pangalan. Kaya nga tawag sa atin, Jesus people. Mga anak tayo, mga anak tayo Diyos sapagkat sinong palatayanan natin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Mga minamahal, yung mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Darating mo pala mga kapatid, mahahayag na tayo kasama ng ating Panginoon Kristo. Totoo na mga kapatid, alam nyo, yung katawan na to, babagawin ito ng Diyos eh. Babagawin ito, gagawin katawan na hindi corruptible, uncorruptible na siya. Hindi na siya yung naagnas, hindi na siya yung nabubulok. Wala na siyang, kung gaano ang katawan ng Panginoon, nung siya yung nabuhay na magmuli, magiging ganun din tayo. Saan natin sinasabi siya po mga pastor, yung kahit walang pintuan, pag siya, pasok ka, papasok ka, makakalabas ka, papasok ka. Ganun tayo mga kapatid. Tuloy natin. At kung mga anak ay mga tagapagmana na, tagapagmana na sa Sareler. Inheritance. Yung ating ano ngayon, tingin ngayong taon na to. Kung tagapagmana, makapagmana ka lang ng isang bar na gold, napakaan mo na, gulak na galak ka na nun. Parang hindi mo na alam, saan mo itatago. Hindi ka makatulog. Kinakabahan ka pag matutulog ka. Baka mananakaw yung gold na yun. Tagapagmana. Kaya na mga kapatid, tagapagmana tayo. Tagapagmana ng Diyos at mga kasama tagapagmana ni Kristo. Kung kayo nga makikipag-iis tayo sa upang tayo luluwa ng ating mga kasama. Kaya mga kapatid, mag-iis tayo eh. Kasi mga kapatid, bakit tayo yung mga tagapagmana? Hindi na nagawa nyo yung mga pag-iisin. Mga nakaraan, nahihinit dito. Mga nakaraan, namatay tayo ng aircon. Dahil sobrang init, hindi kinaya ng aircon, hindi binubulan ng aircon, mahihinit tayo. Mga kapatid, minsan, wala tayong pagkakain. Nag-iis tayo, minsan, wala tayong magkakain. Wala tayong kakayan para dati kung wala tayong TV. Pero okay lang yung mga kapatid. Nakapag-iisa na tayo, di ba? Hanggang ngayon, nag-iisa tayo, nagagala natin. Sa araw, nakapagin natin yung gusto kong ipapaanan ng Panginoon sa atin. So, yun ang pangalan mga kapatid. Yung mga nanahin natin. Kaya mag-iisa tayo. Kaya nagsasabi, dito ka rin kayo ha.
magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makakapagpapalala sa lahat. Kaya tayo mga kapatid, anak tayo ng Diyos. O sino ang ating ama? Hindi ka tulad sa John 8:44. Ano sabi sa John 8:44? Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang iyong ginagawa. Anong ginagawa niya? Magsinungaling, pumatay at pumuksa. Hindi na bago sa kanyang pagsisinungaling sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Hindi tayo nabibilang dun sa John 8:44. Sapagkat ang ating ama ay ang Diyos. Parang proud tayo na sabihin natin ang ama ang ating Diyos. Ang Diyos ang aming ama pala. Yan. Ito talaga napakasarap eh. Pag nanamnamin nila mga kapatid, kung sino yung ama natin, bili mo, kung ang tatay mo si Henry C, okay na, masayang-masaya ka. Higit pa sa kay Henry C ito mga kapatid. Higit pa kay Bill Gates, higit pa sa pinakakayanan. Sino yung mayaman ngayon? Elon Musk. No, pinakano na ngayon? Si Elon Musk. Higit pa mga kapatid. Yung katanyagan ng ama natin. Walang iba kundi ang Diyos. Sa pagtatapos, in conclusion, you are valuable to God regardless of what people think and say. You are His masterpiece. He knows you and loves you because you are His child. Yan lang po yung bukod po ng ating pinag-aralan. Yun po yung ama. Ulitin po natin, basahin po. Regardless of what people say. You are His masterpiece. He knows you and loves you because you are His child. Amen. Yan po mga kapatid yung ating pong mga salitang ng Panginoon na pinag-aralan natin ngayon. Kaya mga kapatid, paglabas natin dito sa iglesia ito, sa building na ito, sa kapilang ito, be proud of what you are. Amen. Be proud. Laging pinapaalala sa amin ng aming bishop noon, taas mo sapagkat anak ako ng Diyos. Taas noo sapagkat mahal ako ng Diyos. Taas noo sapagkat ako'y mahalaga sa Diyos. Kaya mga kapatid, itong mensahe nito naway maging words of encouragement and also dalhin natin sa paglaban natin sa hamon ng buhay, sa araw-araw na hamon ng buhay. Isipin natin ang Diyos ng mga kapatid. Puri ng Panginoon, nangyarang ko ng natin ito ngayon. Amen. Amen. Praise God. Amen. Muli po isang mataas at malakas na balakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon sa isa na namang mga salita na itinatak niya sa ating mga puso. No, we are valuable. Amen. Tayo ay mahalaga po sa Panginoon. Despite of who we are, despite kung ano tayo noon, kung ano tayo ngayon, mahalaga tayo sa Panginoon. Amen. So, muli po tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Malaya po natin itaas ang ating mga kamay. Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, dahil kami po ay valuable sa inyo, Panginoon. Kahit ano kami, Lord, hindi nyo kami titingnan kung anong estado namin sa buhay. Bagkus tinitingnan nyo kung ano laman ng aming puso, Panginoon. Hallelujah. Kaya muli po tayo umawit, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Oh, kay buti-buti mo, Panginoon. Sabay-sabay po natin awitin, mga kapatid. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y
na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Yung po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa isang araw na naman, Panginoon, matagumpay, Lord, na kami po ay nakapag-awit sa iyo, Panginoon. Nakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na nagsasabing kami ay valuable sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Despite kung sino kami, Panginoon, kung ano kami, Panginoon, tinanggap niyo kami, Panginoon. Hallelujah. Niyakap mo kami, Panginoon, sa aming mga karunihan. At maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay pinili niyo, Lord. Hallelujah. Isang karangalan, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin. Financially, Panginoon, sa patuloy na pagpuprovide sa bawat isa sa amin. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. At muli, Panginoon, dalangin po namin ang aming napakinggan sa araw na ito, Panginoon. Madala po namin, Lord God, hanggang po sa aming pag-uwi. Madala namin sa aming mga sarili, Panginoon, na kami ay anak ninyo, Lord God. Kami ay pinili niyo, Panginoon. At dapat namin itong ipagmalaki sa kahit sino, Panginoon. Hallelujah! Dahil kami ay anak ni Lord God at ikaw ang aming Ama, Panginoon. Hallelujah! Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pong darating na anniversary, Lord God, ay dalhin niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon. Hallelujah! Na sa pagdiriwang po ng church anniversary namin, Lord God, ay ikaw po ang mapuri at masamba, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin. At Panginoon, maraming salamat sa araw na itong pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin ko ang patuloy niyo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Sa mga susunod na araw, Panginoon, sa susunod na mga linggo, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-provide, magbigay ng kalakasan, Lord God. At Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming trabaho, sa pag-aaral, Panginoon. Hallelujah. At bigyan niyo po ang aming pastor, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay, Panginoon, upang iyong mga salita, Lord God, ay mas lalo po pong kumalat, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang aming ministro, si Ministro Lito, Panginoon, dalangin po patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kanyang katawan. Hallelujah. Bigyan niyo po siya ng will pa, Panginoon, na magpatuloy sa iyong gawain. Na sa gayon, Panginoon, ay marami pa po kami madalang kaluluwa sa harapan ninyo, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat ng kapurihan. At ibinabalik na po namin ang mataas na papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.